Magandang araw, Grade 6 learners. Naranasan mo na bang husgahan ang isang tao dahil lamang sa kaniyang itsura? O kaya naman ay may pagkakataong may humusga sa iyo kahit hindi ka naman nila lubos na kilala? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang kwento na magtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pag-unawa at hindi basta-bastang paghusga sa kapwa. Matututuhan din natin ang tekstong naratibo o maikling kwento, mga bahagi ng maikling kwento, pangungusap na walang paksa, di-verbal na komunikasyon. Kaya ihanda na ang inyong kwaderno, lapis at isip na handang matuto. Tara, simulan na natin! Bago tayo magsimula, may tanong muna ako. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, isa itong aswang. Ngunit tanong, totoo ba ang aswang? May mga taong naniniwala rito at mayroon ding hindi. Subukan natin, reality o pantasya. Ang paniniwala sa aswang ay bahagi ng kulturang Pilipino. Nakalilipad ang lahat ng aswang. Ang kwentong katatakutan ay bahagi ng kwentong bayan. Magaling! Ang ilan sa mga ito ay realidad at ang iba naman ay pantasya. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mga bata, ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na nagsasalaysay ng isang mahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. Mayroon itong simula. Dito ipinapakilala ang tauhan, tagpuan, at suliranin. Gitna. Dito nagaganap ang tunggalian, mahahalagang pangyayari, kasukdulan. Wakas. Dito naman makikita ang solusyon at katapusan ng kwento. Halimbawa, kung ang kwento ay tungkol sa isang batang nawalan ng alagang aso. Simula, nawala ang aso. Gitna, hinanap niya ito sa iba't ibang lugar. Wakas, natagpuan niya ito at muli silang nagsama. Ganyan nabubuo ang isang maikling kwento. Bago natin basahin ang kwento, alamin muna natin ang kahulugan ng ilang salita. Naulinigan. Ibig sabihin ay narinig. Halimbawa, naulinigan ng guro ang usapan ng mga mag-aaral. Magbintang. Ibig sabihin ay magparatang o mag-akusa. Humahangos. Nagmamadaling tumatakbo dahil hinihingal. Ebidensya, katibayan o patunay. Paumanhin, paghingi ng tawad. Aswang sa Baryo Siquero. Sa Baryo Siquero ay may matandang babaeng nagngangalang Aling Corazon. Kinatatakutan siya ng mga tao. Bakit? Dahil kakaiba ang kaniyang itsura. Magulo ang kaniyang buhok. May mga maliliit siyang bote. Madalas din siyang nag-iisa. Dahil dito, naniwala ang mga tao na isa siyang aswang. Ngunit may isang pamilya na hindi agad naniwala sa sabi-sabi. Isang gabi, isang grupo ng kalalakihan ang nagtungo sa bahay ni Aling Corazon. Galit na galit sila. Gusto nilang paalisin ang matanda sa baryo. Ngunit si Mang Ador ay nagsabi, "May ebidensya ba kayo?" Hindi nakasagot ang mga tao. Bigla namang dumating ang balita na nahulog ang anak ni Mang Berting mula sa puno.
Nasugatan ito. Kailangang magamot agad. At alam ninyo ba kung sino ang tumulong? Si Aling Corazon. Hindi pala siya aswang. Isa pala siyang manghihilot. Ginamot niya ang bata at gumaling ito. Doon napagtanto ng lahat na mali pala ang kanilang paghusga. Humingi ng tawad si Mang Berting. At mula noon ay iginalang na ng buong baryo si Aling Corazon. Sagutin natin ang mga tanong. Sino ang sinasabing aswang? Bakit siya kinatatakutan? Ano ang natuklasan tungkol sa kanya? Ano ang aral ng kwento? Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangungusap na walang paksa. Ito ay pangungusap na walang lantad na paksa, ngunit buo pa rin ang diwa. Mga halimbawa, una, padamdam, aray, naku, sus Mariosep! Pangalawa, panawag, hoy, nanay, tatay! Pangatlo, pakiusap, pakiabot nga, makisuyo naman. Pang-apat, modal, pwede ba? Maaari bang pumasok? Pang-lima, temporal, umaga na, Pasko na. Pang-anim, eksistensyal, may tao, walang problema. Subukan natin, anong uri ito? Aray. Padamdam. Hoy! Panawag. Pasko na. Temporal. Mga bata, hindi lamang salita ang gamit natin sa pakikipag-usap. Mayroon ding di-verbal na komunikasyon. Ito ay komunikasyong hindi gumagamit ng salita. Halimbawa, ekspresyon ng mukha, masaya, malungkot, galit. Kumpas ng kamay. Pagpapaalam, pagtapik sa balikat, pagpapakita ng suporta, pagyakap, pagmamahal at pakikiramay. Katahimikan, minsan ay nagpapakita ng pag-iisip o lungkot. Isipin ninyo ito, may bagong kaklase kayong tahimik at palaging nag-iisa. Marami ang nagsasabing suplado siya. Ngunit hindi pa ninyo siya nakakausap. Ano ang dapat ninyong gawin? Tama, kilalanin muna siya. Alamin ang kaniyang kwento. Dahil gaya ni Aling Corazon, maaaring mali ang unang tingin natin sa isang tao. At iyan ang ating aralin para sa araw na ito. Ngayon ay natutuhan natin ang tekstong naratibo o maikling kwento. Mga bahagi ng maikling kwento. Pangungusap na walang paksa. Di-verbal na komunikasyon. Kahalagahan ng hindi agad paghusga sa kapwa. Kung may natutuhan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa iba pang Grade 6 video lessons. Ako si Teacher Waven. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam. Upang mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkatuto, gawin natin ang mga gawain ito.